Amen. Kumusta po tayo mga kapatid? Erev Tov. Tayo po ay dadako sa ating pong gawain po ng pagbibigay ng ating pong tithes and offerings. Sino po nakakaalam dito ng mga kainan na eat all you can? Here in Israel, meron po bang ganun? Parang wala. Sa Pinas lang po, may eat all you can. Oo. So, Ate Juliet, paki-translate mo na lang sa kanila later yung ibig kong sabihin. Yun. Ate Juliet will translate in English later, okay? So, okay. So, yun, familiar po sa atin yung eat all you can, di po ba, sa Pinas? Pero kung may eat all you can, meron ding earn all you can. Save all you can. Give as you can. So, dito po, ito po ay according to John Wesley. So, nanghiram po ako ng kanyang quote. At ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Sabi po, earn all you can. So, ito po yung mahalaga. Hanggat hindi po hindi natin nakakaligtaan yung paglilingkod sa Lord at inuuna po natin ang kalooban ng Lord, hindi po masama na mag-ipon as we can. Di po ba? As long as ito po ay sa marangal na paraan, hindi tayo nakakatapak sa karapatan po ng kapwa po natin at hindi po nasisira yung ating kalusugan at kaisipan. Maaari po tayong humanap ng iba't ibang pagkakakitaan, sabi nga. At ang pinakamahalaga po dito, yun nga, pwede po tayong mag-business, like systems, may business, may extra income, pwedeng mag-sideline. Ayan, so hindi po masama yung mga yun. So alamin po natin yung mga paraan na pwede pong madagdagan yung ating pong kita. Kasi pagka tayo po ay magre-rely lang sa ating pong sahod, kulang, di po ba? Most of us here sa Israel, pag sinasabi mo, oy mag-church ka naman, ang dami kong bayarin, ang dami kong gastusin, di po ba? Yun po yung usually na So nakakalimutan po nilang unahin ang Lord. So, binigyan po tayo ng Lord ng kakayahan para po palaguin po yung bagay na ito. Sabi po sa, paki-flash nga po, ayan. Sabi po dito po sa Kawikaan 10:22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Amen. So as long as tayo po, habang tayo po ay nag-iipon, na tayo po ay panatag at hindi po nababalisa, ito po ay nice po ito ng Lord. At yung iba nag-aalala, baka manakawan, di po ba? Baka i-take advantage ng iba, baka utangan, o kaya baka magpahiram, hindi na isole. Yung pong mga ganong mga kabalisan. So hindi nila alam kung paano po, kung baga nag-overthinking sila, especially those Christian, quote-unquote, na mas inuuna po nila yung bagay po na ito, yung pag-ipon kaysa ang Lord. At ang nangyayari po, naiitsapwera po ang ating pong Panginoon sa kanila pong mga buhay. Nakakalimutan po nila that the Lord is the source of everything. Kumbaga, hindi po included ang Lord sa goal kung bakit po sila nag-iipon. At actually, tinuruan naman po tayo ng Lord, di po ba? Sa pamamagitan po ng ating sweldo, di po ba, as employee. Pero may mga maunlad or mga may kaya na pansin po ninyo, mas lalo pa silang hindi tumitigil, di po ba? Hindi tumitigil sa pagdiscover ng mga paraan kung paano magpapasok ng income. So, ibig sabihin, huwag po tayong maging tamad at umasa sa ibibigay po ng iba. So, gumawa po tayo ng paraan at let us ask God for wisdom po sa bagay na yun. And then second po is save all you can. So una, sa ating pong kinikita, kung magkano man po yan, isave po natin yung 10% para sa Lord, di po ba?
So may 90% pa po tayo. Sabihin na lang po natin expenses natin dahil pinakamalaki for sure yung mga pinapadala po natin para po sa family natin. Tama, di po ba? So, kung sabihin na natin 50% yon, so 30% para sa sarili po natin, 20% for savings po natin. Napakabuti po ng Lord mga kapatid. Hindi po niya sinabi na ibigay niyo sa akin ang 90% at inyo ang 10%. Hindi po niya sinabing ganun. He only commanded na ibigay po natin yung 10% para po sa ating pong Panginoon. At kumbaga sabi sa Ilocano, awan tinasakit nga bakarang numakisay, ajay 10%. So hindi mabigat sa loob mga kapatid na mabawasan yung 10% ng ating pong sinasahod para po ibigay sa ating pong Panginoon. Imagine 90% po ay para po sa atin. So napakalaking bagay po nun. At yun nga po, kung tumataas po ang income po natin, syempre tumataas din po kasi yung ating mga gastos. Napansin niyo po yun? Kaya mas mainam na nagtatabi po tayo para po sa mga extra na mga gastusin para hindi po tayo kumbaga naubusan ng budget. And lastly po is give as much as you can. Sino pong mag-agree dito? Amen. Ayan. So, gaya po nitong pag-abot na nasa ating pong harapan, tandaan po natin, di po ba? Pinagyayaman tayo ng Lord, hindi dahil sa sarili lang po natin. Pinagyayaman po tayo ng Lord for His purpose. Para po sa Kanya pong kingdom, at para magamit po ito para po sa Kanya pong kalwalhatian. At yun nga po, ito pong pag-abot po na ito, nagagamit po yan para po sa mga, just like me, naging beneficiary po kami for how many times ng pag-abot na ito. At salamat po sa Panginoon. At hindi po tayo kumikita mga kapatid kung magawa po nating palakihin pa yung ating pong income at magtabi po ng ilang mga bagay ay mas maganda po. At tayo po ay makakatulong sa misyon ng ating pong iglesia. At higit sa lahat, tayo po ay makakapagbigay ng kaluguran para po sa ating pong Panginoon. So salamat po sa Lord at purihin po ang Kanya pong pangalan. Yes, Lord. Once again, we thank you so much, Lord, for the privilege that you have given to us, Panginoon, to bring back to you our tithes and offering, Lord God, sa gabi pong ito, Panginoon. Knowing, Father God, that all things that we have, Panginoon, sa mundong ito ay galing po sa inyo, Panginoon. So, it is our honor, Lord God, na magbalik sa inyo ng mga pasasalamat, Panginoon, sapagkat sobra-sobra, Panginoon, yung pong mga biyaya, Panginoon, ay pinagkakaloob po sa bawat isa po sa amin. Lord, teach us, Father God, always na magkaroon, Panginoon, ng puso, Panginoon, na magagalak lagi, Panginoon, na magkaloob, Panginoon, para po sa inyo pong gawain, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ang aking pong mga kapatid na narito ngayon, Lord God, you know the situation, Lord God, ng bawat isa po sa amin. You continue to speak, Lord God, each and every one of us, Panginoon, patungkol po sa bagay na ito at patuloy, Ama, na kayo po ang siyang magturo po sa amin na huwag po kaming maging madamot, Panginoon. Because, Lord, kayo po yung unang nagbigay, Panginoon, sa bawat isa po sa amin through your Son, Lord Jesus Christ, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon, ng bawat isa. Salamat sa kaligtasan, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, na patuloy niyo pong ipinagkakaloob po sa bawat isa po sa amin. Ama, maluwalhati ka, Panginoon, sa amin pong pagkakaloob na ito at patuloy, Ama, na magamit lamang, Panginoon, ang lahat ng ito for your glory alone, Panginoon. Salamat, O God, at sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.